Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 751, labanan laban sa isang cultivator ng layer ng Tianqi. Ibinuka ni Huang Fulong ang kanyang bibig habang nagsimulang sumayaw ang mga snowflake sa hangin. Isang puyaw ng tubig ang lumitaw at tumagos sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, naging dragon ang katawan ni Huang Fulong. Huang Fulong, isang dragon illusion. Lumiit ang mga balintataw ng iba, gaano kalakas. Parang minamaliit nila ang baliw na binata. Kahit na hindi siya matino sa pag-iisip, napakalakas pa rin niya, natural, malaya at walang pidget. At saka, gusto niya talagang magpakasal kay Tian Chizu. Ang ilusyon ng dragon sa kanyang katawan ay ganap na natatakpan ng niebe ang kanyang tunay na katawan. Unti-unting lumayo ang dragon na si Chi sa kanyang katawan, ang Chi ay malamig sa yelo. Ang dragon na iyon ay isang brutal at marahas na snow dragon. Snow Dragon Feast. Tour. Si Huang Fulong ay tumalon pasulong at isang nakakatakot at brutal na puwersa ang lumitaw. Naroon ang Snow Dragon na umuusbong mula sa kanyang kamao na umaawit ng kanta ng mga dragon. Inilabas ng Snow Dragon ang mga pangil nito at nagpakita ng mga kuko habang ibinabato ang sarili sa medyo may edad na lalaki. Ang bayolente at brutal nitong si Chi ay parang dudurugin siya nito. Tumigil ka. Sigaw ng hunter habang nakataas ang kamay. Biglang napuno ang kapaligiran ng mga snowflake na bumbero sa marahas na Snow Dragon. Tour. Ang Snow Dragon ay bumasag sa niebe at nagpatuloy sa paglipat patungo sa mga ngaso. Sige. Ibinaba ng mga ngaso ang kanyang ulo at naglabas ng nakakatakot na enerhiya ng niebe na pumaligid sa katawan ni Huang Fulong at nagyelo sa kanya. Pagkatapos ay hamina ng kaunti ang Snow Dragon. Sirain. Sabi ng mga ngaso. Ang Snow Dragon ay kumupas, natunaw at naglaho ng hindi nagiiwan ng bakas. Hindi masama. Muntik na akong mapalipad pabalik. Sabi ng medyo may edad na habang tumatango. Kumikislap ang kanyang mga mata, mukhang nag-iisip. Nag-iisip siya ng isang guro para kay Huang Fulong. Ang Chi ng lalaking iyon ay sobrang brutal at marahas, saan ito nanggaling? Mister, maaari ba akong magsanay sa paglilinang kasama ang aking magiging asawa? Tanong ni Huang Fulong habang nagkakamot ng ulo. Mukha siyang tanga at hindi niya taglay ang brutal at marahas na enerhiya mula noon. Ang iyong magiging asawa. Nataranta ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ubo-ubo. Umubo si Tian Chizu at naging matigas ang kanyang mukha, ang bastard na iyon. Talaga, si Tian Chizu, siya ang magiging asawa ko. Gusto kong magsanay sa kanya ng kultibasyon. Sabi ni Huang Fulong habang humahadjijak at nakangiti. Kumukulo ang dugo ni Tian Chizu, malamig siyang nakatitig sa kanya. Nasusuklam siya sa kanya. Haha, sige, kung gusto mo pwede kang mag-practice kasama si Little Zhu. Sabi ng medyo may edad na habang nakangiti ng nagninangning. Nakita niyang nakakatuwa si Huang Fulong. Kailan pa magiging asawa si Tian Chizu? Paanong sila, mga taga Tianqi, ay hindi alam. Nakakatuwa si Huang Fulong. Siya ay isang maligaya at masayang lalaki. Kung mapapangasawa niya si Tian Chizu o hindi ay sarili niyang problema. Salamat po mister. Sabi ni Huang Fulong na parang sobrang excited. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin kay Tian Chizu, pakiramdam niya ay hihimatayin siya. Nilinggan ng mga ngaso sina Lin Fang at Tang Yuyu na nakasandal sa kanya at sinabi. Mukhang hindi siya makakasagot sa pagsusulit. Talaga, hayaan mo siyang magsanay sa akin. Sabi ni Lin Fang. Walang problema, halika rito. Sabi ng medyo may edad na habang tumatango. Si Lin Fang ay tila malamig sa yelo, siya ay tila mas malamig kaysa sa iba. Para siyang estranghero sa lahat. Nagtataka siya kung gaano kalakas si Lin Fang ngayon. Tumayo si Lin Fang at dahan-daang naglakad patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Magaan ngunit tila mabigat ang kanyang mga hakbang na nagpasimangot sa medyo may edad na lalaki. Ang ugali ni Lin Fang ay hindi katulad ng iba. Mukha siyang malungkot, nasasaktan, at masama, na parabang sisabog na siya anumang oras. Tulad ng iba, gamitin ang iyong pinakamalakas na pag-atake para salakayin ako. Sabi ng cultivator. Sige. Sabi ni Lin Fang habang tumatango. Isang tunog ng metal na espada ang kumalat sa hangin habang ang isang dugong chi ay sumalakay sa kapaligiran. Malamig ang yelo at parang gusto nitong katayin ang anumang bagay na nakaharang. Ito ay ang kanyang uhaw sa dugo na espada na kumikislap at nagpapakalat ng pulang ilaw sa kapaligiran. Tila ang chi ng mga umiiyak na namatay na tao ay nasa espadang iyon. Ilang tao na ba ang namatay sa espadang iyon? Sa pagkakataong ito, nais ni Lin Fang na makakuha ng isa sa mga pinakamahusay na guro na posible. Kaya naman, nagpasya siyang gamitin ang espadang ito. Ang chi ay naging mapang-api sa hangin, ang kanyang uhaw sa dugo na espada ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol, ang chi ay lumalamig at lumalamig. Hindi isinasaalang-alang ni Lin Fang ang pagsusulit na ito bilang isang tunay na pagsusulit, sa halip, itinuring niya ang labanang iyon bilang labanan hanggang kamatayan. Gusto niyang patayin ang kanyang kalaban. Iyon lang ang tanging paraan para talagang seryosohin niya ang mga bagay-bagay at i-deploy ang buong lakas niya. Kailangang magmula ito sa kaibuturan ng kanyang puso at kaluluwa. Sumimangot ang cultivator, napagtanto niyang hindi siya mukhang cultivator sa harap ni Lin Fang, si Lin Fang ay mukhang isang tunay na cultivator. Mahigpit niyang hawak ang kanyang espada at tila nang huhuli ng mabibiktima. Ang kanyang mukha ay puno ng pagpatay.
Ang cultivator ay mayroon ng magandang impresyon kay Lin Fang sa sandaling iyon. Hindi tulad ng iba, ginagamit ni Lin Fang ang kanyang puso. Hindi niya ito kinukuha bilang pagsusulit, sa halip, kalaban. Ang mga nagyayelong balintataw na iyon ay nagpapahirap sa cultivator kahit na isang nakakatakot na espada na si Chi ang nagsimulang kumalat sa hangin at umikot sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ang mga tao ay mukhang balisa at humihinga ng mabigat, ang ilang nakakatakot na layunin ng espada ay nagsimulang umangat sa hangin. Level 1, 2. Timang espada ang layunin. Ang mga tao ay natulala. Level 5 ang sword intent ni Lin Fang. Anong nakakatakot na espada? Ang isang itim na apoy pagkatapos ay nag-apoy sa kanyang espada, ang apoy na iyon ay napakaitim, tulad ng kamatayan. Ang buong katawan ni Lin Fang ay naging isang espada, siya ay pinagsama sa kanyang espada. Ang kanyang espada ay si Lin Fang ay isang espada. Mamatay. Sa wakas, sumigaw si Lin Fang. Inilabas niya ang lahat ng kanyang sword chi at ginamit ang kanyang 9 days wind chi agility technique. Agad siyang nawala sa kanyang unang posisyon at ang kanyang espada, na parang dugo, ay lumipat patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hindi kapanipaniwalang bilis. Kumunat ang noo ng medyo may edad na, ang bilis. Gumagamit din si Lin Fang ng wind intent. Niebe. Galit na sigaw ng medyo may edad na lalaki. Kumalat sa hangin ang ilang mga gumugulong na tunog, namuo ang niebe at nakaharang sa daan. Gayunpaman, ang pulang espada na iyon ay patuloy na gumagalaw habang tumatagos ito sa niebe. Ang itim na apoy ay agad na natunaw ang niebe, ang espada ay hindi pa naimpluwensyahan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumalon pabalik, ito ang unang pagkakataon sa panahon ng mga pagsusulit. Masyadong mabilis ang espada ni Lin Fang. Tumigil ka, isang nakakatakot na purong chi ang lumitaw sa hangin, ito ay purong snow chi. Sobrang lamig ng lumitaw ang isang layer ng yelo sa paligid ng pulang espada. Grr. Ang espada ni Lin Fang ay pahilig na umuusad, patuloy na nagninangas ang apoy. Natunaw muli ang niebe, inihilig ni Lin Fang ang kanyang katawan sa gilid at gumalaw na parang hangin. Nakasilaw ang pulang ilaw na na-diffuse ng espada. Si Lin Fang ay hindi nakaupo sa isang pagsusulit, siya ay lumalaban ng totoo. Fire intent. Bulong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, lalo siyang nagulat. Nakangiti ang matandang lalaki sa di kalayuan. Inaasahan na niya ang hakbang na iyon. Ang cultivator ay naroon lamang para sa isang pagsubok, naiintindihan niya ang mga henyo. Marami na siyang nakitang henyo sa Tianqi at marami na rin sa kanila ang itinuro niya. Siya ang pinakakwalipikadong pumili ng pinakaangkop na mga guro para sa mga henyo na iyon. Hindi man siya masyadong malakas ay mukha siyang mabangis. Palagi niyang pinuprotektahan si Tianqi at nagtrabaho para sa imperyo. Nakakita na siya ng napakaraming henyo at lahat ng nakita niya ngayon ay nasiyahan siya. Kawili-wili. Itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay at naglabas ng ilang snow intent. Isang nakakatakot na snow chi ang lumipat patungo sa espada at kay Lin Fang. Ang uhaw sa dugo na espada ay natatakpan ng yelo, pati na rin ang kamay ni Lin Fang. Bumalik ka. Isang mabigat na pisikal na lakas ang lumipat patungo sa uhaw sa dugo na espada ni Lin Fang at ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pahinga. Pinaikot ni Lin Fang ang lakas ng Heroka sa kanyang katawan at nabasag ang yelo. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Siya ay tumingin lubhang marahas habang ang kanyang mukha ay puno ng pagpatay na intensyon. Ang kanyang uhaw sa dugo na espada ay muling nagpakalat ng nakasisilaw na pulang ilaw, talagang parang gusto niyang patayin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Natigilan ng medyo may edad na lalaki. Sumanib siya sa niebe at bumalik. Ang espada ni Lin Fang ay bumababa na ngayon mula sa langit. Pataas na hangin. Gumalaw si Lin Fang na parang isang ilusyon at naglabas ng nakakatakot na mamamatay na si Chi. Ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kumikinang sa matatalim na ilaw. Tumitaw ang yelo at hamog na nagyelo mula sa kanyang kamay at biglang namuo, pagkatapos ay bumagsak ang espada sa kanyang kamay. Bitawan mo na yan. Galit na sigaw ng nasa katanghaliang gulang habang ang ilang snow ay agad na nagyelo sa kamay at espada ni Lin Fang. Tila babagsak ni Lin Fang ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi niya binitawan ang kanyang espada. Nagsimulang umikot ang kanyang espada habang naglabas siya ng nakakatakot na layunin ng apoy na nagpatunaw ng isang layer ng snow at yelo. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Isang nakakatakot na pulang ilaw ang lumabas mula sa espada at dumating sa harap ng katawan ng cultivator. Tumiit ang mga balintataw ng hunter habang umaatras, siguradong gusto niyang iwasan ang ataking iyon. Pumunta ka, inilabas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang buong lakas, na marahas na pinilit na paatras ang katawan ni Lin Fang. Sumayaw ang kamay ng nasa katanghaliang gulang na kasama ng mga snowflake sa hangin. Isang itim na buhok ang nasa kamay niya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin sa itim na buhok sa kanyang kamay, itinaas ang kanyang ulo, at tumingin muli kay Lin Fang na hawak pa rin ang kanyang espada. Si Lin Fang ay isang cultivator ng espada, kung nandoon si Lin Fang, nandoon ang kanyang espada. Isang napakagandang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang humarap siya sa binata. Si Lin Fang ay isang tunay na cultivator, gusto niyang maging isang napakalakas na cultivator, isang cultivation god. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto.
Kabanata 752. Nagyelo napakahusay, ikaw ay namumukuntangi. Sabi ng hunter, nakangiti sa mainit at palakaibigang paraan. Hindi siya nagpatuloy sa pakikipaglaban kay Linfang, sapat na ang kanyang nakita. Hindi man lang naisip ni Linfang na sumuko sa harap ng isang cultivator ng layer ng Tianqi. Bukod dito, kinailangan ng hunter na gamitin ang kanyang buong lakas upang matiyak ang kanyang panalo. Si Linfang ay may nakakatakot na likas na kakayahan, tatlong iba't ibang uri ng layunin, at siya ay lubos na determinado. Hindi siya binaygo ni Linfang, sa kabaligtaran, nagulat siya sa kanya. Sa mga mata ni Tian Chizu ay kumikislap. Ang lakas ni Linfang ay lumampas sa kanyang inaasahan. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Kaya niyang kontrolin ang tatlong iba't ibang uri ng layunin kahit na. No wonder sobrang yabang niya, at least, mayabang siya sa paningin niya. Ang ilang mga tao ay humihila ng mahabang mukha, Bai Lishi halimbawa. Siya ang unang nakakuha ng pagsusulit at parang medyo mahina siya kung ikukumpara sa iba. Si Han Qiuyu ay mas mahusay kaysa sa kanya, si Huang Fulong ay naging mas mahusay din. Si Linfang ay naging mas hindi kapani-paniwala kaysa sa kanya. Hunter, ano sa tingin mo? Tanong ng matanda, humakbang pasulong. Itinalaga niya si Zhu Lijian bilang guro ni Bai Lishi, si Zuan Chun bilang guro ni Han Qiuyu at ngayon ay kailangan niyang maghanap ng guro para kay Linfang. Dadalhin ko siya upang makita ang isang tao. Sabi ng hunter sa matanda. Pinaikit ng matanda ang mga mata na kumikislap. Tumiti siya at sinabing, sige, gawin ito. Maaari mong ipakita sa kanila kung saan pupunta. Ipaubaya mo na lang siya sa akin. Sige. Sabi ng matanda habang nakangiting nakatingin sa grupo ng mga tao. Naunawaan ng lahat na kailangan nilang sundin ang matanda. Dadalhin sila ng matandang lalaki sa kanilang guro, napakalakas na cultivator ng layer ng Tianqi. Napatingin ang lahat kay Linfang habang papaalis siya. Na-curious sila kung saan siya pupunta. Pagkaalis nilang lahat, nandoon pa rin sina Linfang at Tang Yuyu, pati na rin si Zhu Linglong. Sumama ka sa akin. Sabi ng hunter habang tumatango kay Linfang. Pumunta sila sa kailaliman ng mga bundok na nalalatagan ng nyebe. Sinusundan ni Linfang at Tang Yu ang hunter, si Zhu Linglong ay nasa balikat ni Linfang. Magkasama silang naglalakbay sa kalawakan ng manyeb na rehiyon. Dumaan sila sa ilang pavilion at palasyo at pagkatapos ay nakarating sila sa isang malawak na disyerto na may nyebe. Ang mga snowflake ay patuloy na bumabagsak mula sa langit. Parang mas malamig pa ang rehiyon kumpara sa kinaroroonan nila noon. Ang mga snowflake na iyon ay kasing laki ng mga balahibo ng gansa. Nakaramdam si Tang Yuyu ng sobrang lamig, hindi niya maiwasang manginig. Napakalaking yelong chi. Kahit sinong ordinaryong cultivator ay nagyelo. Sa harapan nila, sa hindi kalayuan, ay isang itim na tuldok na tila isang bahay. Hindi nagtanong si Linfang, naglabas siya ng Changpao mula sa kanyang jade ring at isinuot ito sa katawan ni Tang Yuyu. Kasabay nito, naglabas siya ng purong chi na gamulong sa hangin at umikot sa katawan ni Tang Yuyu para panasan ang yelo at nyebe sa kanya. Palapit ng palapit ang maliit na bahay. Sa harap ng bahay ay isang maliit na tulay ng nyebe, mga 10 metro ang haba. Ito ay tumatawid sa isang bangin na napakalalim na hindi mo makita ang ilalim. Para sa mga cultivator, ang 10 metro ay katulad ng haba ng isang hakbang. Ang tulay na iyon ay tila hindi gaanong katagal sa kanila, gayunpaman, ang paglalagay ng tulay sa harap ng maliit na bahay na iyon ay tila isang paraan lamang upang pagandahin ang tanawin. Para bang may binang tulay na iyon patungo sa ibang mundo. Ang lamig. Tinapik ni Linfang ang kanyang katawan para panasan ang ilang yelo. Mas malamig pa nung tumawid sila sa tulay. Napuno pa rin ng yelo at mga snowflake ang kapaligiran. Ang enerhiya ng yelo na bumabagsak sa kanyang katawan ay napakalamig. Si Tang Yuyu ay nahihirapang huminga. Mas maraming sanchi ang pinakawalan ni Linfang at hinawakan ng kamay ni Tang Yuyu. Nagpapadala siya ng mainit na enerhiya sa katawan niya. Si Tang Yuyu ay biglang napalibutan ng sanchi na pinoprotektahan ang kanyang katawan mula sa lamig. Ang pinakawalang pakialam ay si Zhu Linglong sa balikat ni Linfang. Kalmado siyang nakahiga habang ang mga magagandang maliliit niyang mata ay nakatingin sa maliit na bahay, mukhang nag-iisip. Dahan-daang naglakad pasulong ang mga ngaso at nakarating sa harap ng pintuan ng maliit na bahay. Bahagya niyang binuksan iyon at yumuko. Guro. Nagulat si Linfang, ang taong iyon ay guro ng hunter. Dinala niya siya sa sariling guro. Ibalik mo ang babaeng iyon sa kabila ng tulay, sa ibang lugar. Hindi siya maaaring manatili dito, sobrang lamig. Kailangan niyang bumawi at saka lang siya makakalapit. Sabi ng boses na nagmumula sa loob ng bahay. Bahagyang tumango ang hunter at tumingin kay Tang Yuyu. Si Tang Yuyu ay pinoprotektahan ni Linfang, kung hindi, hindi siya makakaligtas. Tsaka nasugatan siya, mas malala pa ang pananatili niya doon. Ibabalik kita. Sabi ni Linfang kay Tang Yuyu. Pagkatapos ay dinala niya siya pabalik sa kabilang panig ng tulay pati na rin si Zhu Linglong. Sobrang lamig talaga sa tabi ng bahay. Maging si Linfang, na napakalakas, ay kailangang gumamit ng purong chi para panasan ang yelo. Matapos dalhin si Tang Yuyu sa kabilang panig, bumalik siya sa maliit na bahay at mahinahong naghintay sa labas sa pasukan. Nakatayo rin doon ang hunter at nanatiling tahimik. Pareho silang mukhang nakikinig sa tunog ng yelo. Fo-fo. Marahan ang ihip ng hangin.
Naramdaman ni Linfang ang nakakatakot na lamig sa kanyang katawan. Sa loob ng bahay ay lumitaw ang puting ilusyon. Parang ilusyon ang silhouette na iyon. Halos hindi makita ang katawan ng taong iyon, parang aura talaga. Isang kaluluwa. Natigilan sa isip ni Linfang. Ito ay isang kaluluwa. Ang lamig, ang lamig. Biglang naisip ni Linfang, naramdaman niya ang isang nakakatakot na yelong chi. Pagkatapos ay nakita niya ang silhouette na iyon at ilang banayad na tunog ang kumalat sa hangin. Nagsisimula nang mag-freeze si Linfang. Nagsimulang umihip ng mas malakas ang hangin, isang nakakatakot na yelong chi ang nagsimulang gamulong patungo kay Linfang. Ito ay ang ilusyon, hinawakan nito ang katawan ni Linfang. Naramdaman na lang niya ang tumatagos na lamig sa kanyang katawan. Boom! Isang nakakatakot na purong chi ang lumitaw, gayunpaman, ang silhouette ng taong iyon ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Kumakalat ang mga kaluskos sa hangin. Nanlamig si Linfang, wala siyang magawa para pigilan ito. Ang lamig na iyon ay nagparamdam sa kanyang mukha na parang sinasaksak. At higit pa doon, papalapit ng papalapit ang lamig. Espada. Galit na sigaw ni Linfang. Isang nakakatakot na layunin ng espada ang lumitaw at nabasag ang yelo. Pagkatapos ay sumabog ang yelo sa mga piraso. Gayunpaman, ang yelo ay hindi sapat na nabasag, at isa pang layer ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Si Linfang ay gumagalaw ng mas nahihirapan. Apoy. Isang nakakatakot na apoy ang nag-alab, ang espada at layunin ng apoy ay sumalakay sa kapaligiran. Walang silbi, lahat ay walang silbi. Ano man ang ginawa ni Linfang, ang nakakatakot na enerhiya ng yelo ay patuloy na lumalapit. Si Linfang ay magiging isang bloke ng yelo. Mukha lang ang nasa labas, naging ice statue na ang natitirang bahagi ng katawan niya. I freeze. Sabi ng ilusyon. Kumalat sa hangin ang ilang mga tunog ng kaluskos, at dahan-dahan ding nagyelo ang mukha ni Linfang. Si Linfang ay naging isang ice statue. Linfang. Sabi ni Tang Yuyu sa kabilang gilid ng tulay. Agad siyang tumayo at tinitigan si Linfang, kahit na siya ay nasugatan. Ano ang nangyayari? Bakit nagyelo si Linfang? Hindi niya makita ang kaluluwa. Nakita lang niya na si Linfang ay biglang naging estatwa ng yelo. Gaano kalamag? May malay pa rin si Linfang. Gusto niyang magpakawala ng lakas at basagin ng yelo ngunit hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Pakiramdam niya ay napakarupok ng kanyang buhay. Isang mukha na may ngiti ang bumungad sa kanyang harapan, para bang pinagtatawanan siya ng taong iyon dahil sa sobrang hina niya. Ang nakakatakot na enerhiya ng yelo ay nagparalisa kay Linfang. Nagsimulang magyelo ang kanyang dugo, huminto pa ito sa pag-agos. Hindi na niya magawang damaloy ang dalisay na chi sa kanyang katawan. Halos manlamig ang buong katawan at organ niya. Kung ang kanyang dugo at dalisay na chi ay tumigil sa pag-agos, ang kanyang buhay ay titigil. Mamamatay na ba ako? Sa isip ni Linfang, nakatingin sa nakakatakot na mukha na nasa harapan niya. Nararamdaman niya na siya ay isang napakamarupok na tao. Siya ay napakahina. Hindi man lang niya nakayanan ang isang pag-atake. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 753, ginagawang dalisay ang demonyo. Guro, sigaw ng mga ngaso sa alarma. Natakot siya, ano ang ginagawa ng kanyang matandang guro. Hindi pinansin ng ilusyon ang mga ngaso. Lumipat siya patungo kay Linfang at ipinagpatuloy ang pagyayelo sa kanya. Nagyayelo ang dugo ni Linfang at purong chi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Ang lamig. Ang lamig. Ang mga mata ni Linfang ay nanigas din. Sarado sila sa sandaling iyon. Marahil siya ay namamatay. Hindi. Hindi ako maaaring mamatay ngayon. Naisip ni Linfang na sinusubukang palakasin ang kanyang puso sa pagtibok. Hindi siya maaaring mamatay. Marami siyang dapat gawin. Kung siya ay namatay, si Zuyu ay mapapahamak, ang kanyang mga magulang ay nasa malaking panganib, si Mengqing ay mag-iisa at iiwanan. Kailangan niyang pumatay ng ilang tao, kailangan niyang maghiganti. Ang mga taong humahamak sa kanya noon at ang nagbanta sa kanyang pamilya at mga kaibigan ay kailangang mamatay. Paano kung siya namatay at iniwan silang mag-isa sa mundong iyon? Kailangan pa rin niyang maging mas malakas na cultivator. Umaasa siyang magagawa niyang kontrolin ang kanyang kapalaran at protektahan ang kanyang mga kaibigan at miyembro ng pamilya. Sinusubukan ni Linfang na manatiling malay, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa determinasyong mabuhay. Gayunpaman, si Linfang ay ganap na nagyelo sa sandaling iyon. Ang lamig na iyon ay baka makatulog siya ng walang hanggan. Buhay pa siya ngunit marahil ay magyelo siya ng buhay. Wala na siyang magawa. Muling binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at tumingin sa mukha sa kanyang harapan, nag-aalabang apoy ng galit sa mga mata ni Linfang. Ang mga matang iyon ay parang mga mata ng galit na multo. Ang kanyang dugo ay malapit nang tumigil sa pag-agos pati na rin ang kanyang dalisay na chi. Ang malamig na mga mata ni Linfang ay unti-unting nagsimulang magmukhang desperado at walang pag-asa. Mamamatay na ba ako? Naiip ni Linfang. Ang kanyang boses, kahit nasa kanyang ulo, ay parang napakahina. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit muli. May ilang luha pang ang lumabas, hindi siya umiiyak dahil natatakot siyang mamatay. Kundi dahil natatakot siya sa mangyayari pagkatapos ng kanyang kamatayan. Habang unti-unti niyang ipinipikit ang kanyang mga mata, nakikita niya si Mengqing sa kanyang isipan, isang dalisay at banal na mukhang babae. Kitang-kita niya ang ngiti nito na mas ningning pa sa araw.
Nakikita rin niya ang kanyang mga magulang, o si Duan Xinye na mukhang desperado. Nakita niya si Tang Yuyu na tila umiiyak. Sa wakas, wala nang nakita si Lin Feng, nakapikit ang kanyang mga mata at hindi na niya ito mabubuksan muli. Patay na ba ako? Iyon ang huling naisip ni Lin Feng. Hindi siya nagbitiw na mamatay, at pagkatapos ng pag-iisip na iyon, nawala ang kanyang kamalayan. Namatay siya. Pagkatapos ng napakahabang panahon na tila isa pang siglo, biglang nagkamalay si Lin Feng. Parang may naalala lang siya at biglang bumukas ang mga mata niya. Sa kanyang harapan, ang mga snowflake ay bumabagsak pa mula sa langit. Sobrang lamig pero sobrang ganda din. Hindi ako namatay. Bulong ni Lin Feng. Umalangaw sa kanyang tenga ang tunog ng munting umuungol na nilalang. Pagkatapos ay nakita niya si Meng Qing na tumalon sa kanyang dibdib at nahiga. Kalmado lang siyang humiga sa dibdib niya. Meng Qing, sabi ni Lin Feng na may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Si Meng Qing ay patunay na siya ay buhay pa. Nagkamalay na siya. Tumingon si Lin Feng at nakita si Tang Yuyu nakaupo sa lupa sa tabi niya. Tila halos gumaling na ang mga sugat niya, kaya na niyang lumaban sa lamig. Tsaka hindi na siya mukhang nasunog sa yelo gaya ng dati. Nagising ka na, sabi ni Tang Yuyu na may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Gumalaw siya at may lumabas na marka mula sa kinauupuan niya. Kung isa sa alang-alang ang lalim ng marka, tila si Tang Yuyu ay nakaupo roon ng napakatagal nang hindi gumagalaw. Anong nangyayari? Hindi ako namatay, sabi ni Lin Feng na mukhang nagulat. Sa araw na iyon, nagkaroon siya ng impresyon na siya ay namatay, na siya ay nagyelo hanggang sa mamatay. Namatay ka minsan. Sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Isang silhouette ang dahan-daang lumabas sa maliit na bahay. Sa harap ni Lin Feng ay lumitaw ang pumatay sa kanya, ngunit hindi na siya mukhang isang mamamatay tao. Mukha siyang kalmado, walang malasakit. Hindi makita ng isa kung gaano siya kalakas sa sandaling iyon. Nagulat si Lin Feng nang makita siya, pinatay siya ng taong iyon. Kumusta ang pakiramdam ng kamatayan? Tanong ng matanda habang nakangiti, maputi siya mula ulo hanggang paa. Hindi ka aya-aya. Sabi ni Lin Feng na medyo malamig ang tunog. Ang pakiramdam na iyon ay mailalarawan lamang sa ganoong paraan. Siya ay nakaramdam ng desperado at kawalan ng pag-asa, ang pakiramdam ay hindi mailarawan sa mga salita. Iyan ay ganap na normal, ang ating mundo ay malupit. Tanging ang mga nakaranas ng kamatayan lamang ang nakakaalam kung paano masiyahan sa buhay. Sa landas ng paglilinang, ang isa ay kailangang dumaan sa mga paghihirap at maranasan ang pinakamahirap na paghihirap ng buhay. Hindi mo alam, baka ikaw na ang susunod na mamatay sa landas ng paglilinang. Si Lin Feng, dumaan ka sa kamatayan. Ngayong minsan ka nang namatay, hindi mo ba nararamdaman na mas naiintindihan mo ang mga bagay-bagay? Tanong ng matanda na naka-Snow White Changpao sa malumanay na boses. Medyo nagulat si Lin Feng at medyo nawala ang lamig sa kanyang mukha. Ang kamatayan ay hindi isang bagay na maiisip ng mga tao, hindi nila maintindihan ang lahat pagkatapos mamatay ng isang beses. Ang buhay ay pareho, buhay at kamatayan, ang dalawang salitang iyon ay hindi kasing simple ng kanilang tunog. Gayunpaman, ang pagkamatay ay talagang isang paraan ng pag-abot sa ibang mundo, pagkatapos mamatay, si Lin Feng ay tumagos sa isang bagong dimensyon ng buhay. Sa sandali ng kamatayan, maraming iniisip si Lin Feng sa kanyang isipan, at maraming tao. Tila marami siyang naintindihan, na para bang naabot niya ang mas mataas na antas ng kapanahunan at karunungan. Kailangan mong buksan ang iyong puso, mahirap makapasok sa siyam na layer ng Zuanqi, at pagkatapos ay mas mahirap pa itong makapasok sa layer ng Tianqi. Hiniling nila sa akin na tulungan kang alisin ang demonyo sa iyong katawan. Gayunpaman, hindi ko magagawa iyon. Ang lahat ay nakasalalay sa iyo, maaari ka lamang umasa sa iyong sarili. Ang masamang puwersa na sumalakay sa iyong puso ay nariyan dahil ginawa mo ito, at ang tanging makakaalis nito sa iyong katawan ay ang iyong sarili. Kung mayroon kang demonyo sa iyong puso ngunit huwag mong hayaang salakayin ka nito, hindi ka masama. Sa ganitong mga kalagayan bakit kailangan mong paalisin ito? Hindi mo na kailangang tanungin ang sarili mo kung magkakaroon ka ba ng malinaw na kamalayan o wala, kahit na nasa puso mo ang demonyo. Ang ilang mga tao ay maaaring paksain ng milyon-milyong iba ng sabay-sabay kung sila ay nagagalit, ginagawa nilang ilog ng dugo ang mundo, ngunit hindi sila nagiging mga demonyo. Sa totoo lang, malinis ang kanilang puso, ito ay dahil nananatili sila sa kanilang mga paunang intensyon. Natututo sila kung paano unawain ang kanilang sarili, kung gayon ang demonyo ay maaaring maging isang dalisay na kasangkapan. Sabi ng matanda, sa isang manyab White Changpao dahan-dahan. Nanginginig ang puso ni Lin Feng. Ang sinasabi sa kanya ng matanda ay halos kapareho ng sinabi ni Yan Yupingsheng sa kanya noong nakaraan. Medyo malalim lang. Kung ang isa ay may malinaw na kamalayan, maaari nilang patayin ang mga karaniwang tao nang hindi nagiging demonyo. At ang demonyong iyon ay maaaring maging isang banal at matalinong kasangkapan. Ang malamig na chi ni Lin Feng ay tila kumupas ng husto. Tumayo siya at yumuko sa harap ng matanda na naka-Snow White Changpao habang sinasabi, "Salamat mister sa iyong mga paliwanag. Huwag mo nang banggitin. Namatay ka minsan at ngayon mas naiintindihan mo na ang sarili mo. Hindi mo ako kailangan magturo ng kahit ano, hindi ako maaaring maging guro mo."
Ang malalakas na cultivator ay maaaring magbigay sa iyo ng mga kasanayan at agility techniques, ngunit ang napakalakas na kasanayan at agility technique ay limitado. Matapos makapasok sa isang tiyak na antas ng paglilinang, ang pinakamahalagang bagay ay upang maunawaan ang paglilinang, upang maunawaan ang ating mundo. Upang umunlad sa landas ng paglilinang, kailangan mong pag-aralan at unawain. Kaya naman, hindi ko na kailangang ituro sa iyo ang anumang bagay, kailangan mong subukan at pag-isipan muna ang mga bagay na iyon ng malinaw. Sabi ng matanda na Kachangpao. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa maliit na bahay. Si Lin Feng ay mukhang nag-iisip at saka ngumiti. Niyakap niya si Zhu Linglong, inihagis ito sa hangin at sinalumuli. Inilabas niya ang kanyang mga pangil at pinahaba ang kanyang mga kuko, nasasabik siya. Si Tang Yuyu ay mahinahong pinapanood si Lin Feng na tinutokso si Zhu Linglong, at pagkatapos ay ngumiti ng matamis na paraan. Kamukha ni Lin Feng ang Lin Feng na dati niyang kilala. Pagkaraan ng maikling sandali, ibinaba ni Lin Feng si Zhu Linglong sa lupa at tumingin kay Tang Yuyu. Iniiling ni Tang Yuyu ang kanyang ulo at bahagyang ngumiti. Nang inag siya, naramdaman lang niya ang kamay ni Lin Feng sa kanyang mukha, napakasarap, kaaya-aya at mainit na pakiramdam ang naramdaman ni Tang Yuyu sa kanyang ulo at nakita si Lin Feng. Ayos lang ako. Dapat mong tandaan na alagaan mo ang iyong sarili. Sabi ni Lin Feng sa banayad at mainit na boses. Nakangiti siya na may ningning. Nakakagulat, gusto ni Tang Yuyu na umiyak. Minsan ay sinusundan niya ang mga tao sa labas ng kanyang bayan, ngunit bihira niyang naisip na talagang sulit ang mga pamamasyal na iyon. Sa pagkakataong ito, talagang sulit ito. Huwag ka nang magsalita ngayon, sa tingin ko malapit na akong makapasok sa susunod na cultivation layer. Sabi Feng. Kaagad pagkatapos, hinailan niya ang kanyang kamay mula sa mukha ni Tang Yuyu, ipinikit ang kanyang mga mata at tumagos sa isang estado ng pagmumuni-muni. Hindi nakaimik si Tang Yuyu, malapit nang makapasok si Lin Feng sa ikasyam na layer ng Zuanqi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 754, ikasyam na Zuanqi layer. Si Lin Feng ay nasa ikawalong Zuanqi layer. Gayunpaman, madali niyang matatalo ang mga ordinaryong cultivator ng ikasyam na layer ng Zuanqi, kabilang ang mga nasa tuktok ng ikasyam na layer ng Zuanqi. Noong nakaraang pagkakataon, nakipaglaban siya kay Diling na nakalusot sa ikasyam na layer ng Zuanqi. Ginamit pa ni Diling ang kanyang espiritu ng dugo sa kalangitan at ang kanyang lakas ng paglilinang ay tumaas hanggang sa pinakatuktok ng ikasyam na layer ng Zuanqi. Si Diling ay napakalakas, gayunpaman, natalo pa rin siya laban kina Duan Wudao at Lin Feng, pagkatapos ay natalo rin si Duan Wudao laban kay Lin Feng. Iyon ay napakabihirang, si Lin Feng ay nakalusot sa ikawalong Zuanqi layer at ang mga cultivator ng Zuanqi layer na maaaring talunin siya ay halos wala na. Kung makapasok si Lin Feng sa ikasyam na layer ng Zuanqi, bukod sa mga cultivator ng Tianqi layer at mas mataas, hindi siya matatalo ng iba. Si Tang Yuyu sa isang naiinip na paraan, nasa sabitan. Siya ay naiinip na makita si Lin Feng sa misteryosong mundo. Ito ba ay magiging isang magandang karanasan? Ang mga pupunta sa misteryosong mundo ay pawang mga hindi kapani-paniwalang bayani, si Lin Feng ay magugulat. Tumagos si Lin Feng sa isang estado ng pagmumuni-muni, ang mga snowflake ay patuloy na lumulutang sa hangin at bumabagsak sa kanyang katawan. Nagsimulang mag-apoy ang ilang apoy sa paligid ng katawan ni Lin Feng, unti-unti itong umaalon. Pagkatapos ay nagsimulang matuno ang mga snowflake sa paligid ng katawan ni Lin Feng at pagkatapos ay tuluyang nawala na parang nahulog sila sa araw. Ang mga snowflake na iyon ay naglalaman ng nakakatakot na ice chi, hindi ito isang dalisay at hindi na bagong snow. Kinukuha at sinisipsip ni Lin Feng ang esensya ng purong chi snow. Ang dalisay na chi na iyon ay nagpapalakas pa ng kanyang apoy. Ang kanyang apoy ay nagiging mas maalab, si Lin Feng ay napapaligiran ng isang nagniningning at nakakapasong apoy. Lumitaw ang pattern ng araw sa kanyang katawan, nakakasilaw. Ito rin ay parang araw sa kalangitan, sa isang tiyak na lawak. Ilang sinag ng sikat ng araw ang lumabas sa kanyang katawan at bumaril patungo sa langit, parang gusto niyang sirain ang lahat ng snow na nasa langit. Para bang nagkaroon siya ng ambisyon na gumawa ng sariling sinag ng liwanag na kumonekta sa mga mula sa araw, ngunit kailangan niyang maghanap ng paraan sa dalisay na kaputian ng kapaligiran. Ang mga sinag ng liwanag na iyon ay naging isang sinag na lumiliwanag at lumiliwanag, nakakasilaw. Sa niebe isang kahanga-hanga at napakarilag na pulang ilaw ay nagre-refract, ito ay napakaganda. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling tumagos sa napakalawak na karagatang iyon ng purong kaputian. Ang ilaw na sinag na iyon ay tumigil sa ilang mga punto at hindi na makagalaw pasulong. Isang araw, dalawang araw. At pagkaraan ng 9 na araw, tuluyang nabasag ng sinag ng liwanag ang walang katapusang kaputian ng langit at umabot sa araw. Isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw sa kalangitan at nagsimulang sumikat ang araw sa katawan ni Lin Feng. Maraming tao na nasa chain ng bundok ang tumingin sa langit at napagtanto. Nasa Tianqi Empire sila at nakakagulat na nakikita ang araw. Ano ang pangkukulam na iyon? May isang Zun cultivator sa Tianqi na nagsasanay ng sun skills. Bulong ng isang tao, hindi maintindihan ng tao yun. Gayunpaman, ang manyab na kabundukan ng Tianqi ay napakarami, hindi nila kilala ang lahat ng mga Zun cultivator ng imperyo.
Kahit nakakaiba iyon, walang sino man ang nagsabi na ang Tianqi Empire ay tumatanggap lamang ng mga snow cultivator, ang mga fire cultivator ay tinatanggap. Ang kasanayang iyon ay tumagos sa napakalawak na purong kaputian ng kapaligiran at sama-sama sa araw. Talagang sinisipsip nito ang ningning ng araw. Marahil ito ay isang napakalakas na kasanayan sa araw. Matapos magulat, ang mga tao ay bumalik sa kanilang sariling mga gamit o nagpatuloy sa pagsasanay sa paglilinang. Walang nakakaalam na ang sumisipsip ng sikat ng araw ay isang binata na nakakrus ang paa sa harap ng isang maliit na bahay na nakapikit. Ang mga snowflake sa hangin ay nababaliw at gumagalaw ng magulo sa lahat ng direksyon, pagkatapos ay tumagos ang mga ito sa katawan ni Linfang at nawala. Sa paligid ay nakaupo si Linfang, wala nang nyebe dahil nilunok na niya ang lahat. Sina Tang Yuyu at Zhu Linglong ay medyo malayo kay Linfang dahil masyadong mainit ang chi na kanyang pinakawalan. Ito ay mas malakas pa kaysa sa chi na nilalaman ng nyebe sa hangin. Sina Tang Yuyu at Zhu Linglong ay may impresyon na sila ay nasusunog sa isang istaka sa tabi ni Linfang. Talagang iniisip ko kung saan niya nakukuha ang lahat ng mga kasanayan at diskarteng iyon. Isip ni Tang Yuyu habang umiiling. Natunaw ang nyebe at maging ang nyebe sa maliit na bahay ay natunaw. Isang nakakatakot na apoy ang nagninangas sa buong katawan ni Linfang. Ang kanyang chi ay unti-unting lumalakas. Malapit na siyang makapasok sa ikasyam na layer ng Zuan Chi. Naisip ni Tang Yuyu na namangha. Namatay siya at nagbago ang kanyang mga iniisip at kapangyarihan ng pangunawa. Tila naunawaan niya ang ilang misteryo ng buhay. Kailangan lang niyang lunokang ilan. Nakakabaliw na chi ng earth at langit, nang nabuo ang isang sapa, isang ilog ang lumitaw. Boom boom. Kaagad pagkatapos, ang kanyang nakakatakot na apoy ay tumaas sa hangin at tila lahat ng mga snowflake sa hangin ay maglalaho. Ang sinag ng sikat ng araw na iyon ay mas nakakasilaw kaysa dati. Ang araw ni Linfang ay nakasisilaw sa mata, masakit na tingnan siyang nagsasanay sa paglilinang. Kumalat sa hangin ang ilang mga tunog ng kaluskos. Ito ay ang mundo ay nagsisimulang kumaluskos. May malalim at malalim na naintindihan si Linfang. Iminulat niya ang kanyang mga mata at isang nakakatakot na apoy ang lumabas mula sa kanila. Tila ang kanyang mga mata ay parang dalawang lugar ng apoy, na puno ng nakakatakot na apoy. Nakakabaliw ang brazier na iyon at tila napakarahas. Tumiti si Linfang, nakalusot siya sa ikasyam na layer ng Zuan Chi. Tulad ng sinabi ng matandang Zun cultivator sa Manyab White Changpao, pagkatapos makaranas ng kamatayan, naunawaan niya ang mga bagay tungkol sa kanyang sarili na hindi niya alam noon. Alam niya kung ano talaga ang kailangan niyang gawin at kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay. Nakapasok na si Linfang sa susunod na layer ng Zuan Chi. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay at ang isang bilog na nakasisilaw na apoy ng araw ay dahan-daang sumunog sa kanyang kamay, naglalabas ng maliliit at banayad na tunog. Ang apoy ay naglalaman ng isang kakilakilabot na potensyal na nasusunog. Bukod dito, naramdaman ni Linfang na ang kanyang kakayahan ay papalapit ng papalapit sa pagiging isang mahusay na kasanayan sa araw. Ngayon, ang mga cultivator ng ikasyam na layer ng Zuan Chi ay matatakot sa harap ng kanyang apoy. Ang mga may antas ng paglilinang ay mas mababa kaysa sa ikasyam na layer ng Zuan Chi ay masusunog na parang mga langgam sa ilalim ng magnifying glass. Ang matandang lalaki sa Changpao ay dahan-daang lumabas sa maliit na bahay at tumingin kay Linfang, na ang apoy ay halos mukhang totoo. Bahagya siyang tumango. Ang apoy na iyon ay apoy ng araw. Hindi niya akalain na ganoon kalakas ang kakayahan ni Linfang. Bukod, ang kasanayan sa araw na iyon ay naglalaman ng ilang layunin ng sunog. Nakakatakot ang kapangyarihan ng pangunawa ni Linfang. Pagkatapos mamatay, napabuti niya ang kanyang antas ng paglilinang. Sa ganitong mga sitwasyon, madali ring makapasok si Linfang sa layer ng Tianqi, basta't hindi niya hahayaang salakayin muli ng demonyo ang kanyang puso. Kasama ang demonyo, hinding-hindi siya makakalusot sa layer ng Tianqi. Linfang, gusto mo bang mag-aral ng ilang hindi kapanipaniwalang kasanayan sa sunog? Tanong ng matandang lalaki sa Manyab White Changpao. Nagulat muna si Linfang at agad na tumango, bakit hindi? Kung mayroon siyang pagkakataon na mapabuti ang kanyang antas ng paglilinang, bakit hindi? Nais niyang maging mas malakas. Sige, ihahatid na kita sa iba. Ang iyong dalawang kaibigan ay maaaring manatili dito at magsanay ng paglilinang. Sabi ng matanda. Tumingin si Linfang kina Tang Yuyu at Zhu Linglong na tumango pabalik sa kanya. Si Zhu Linglong ay kaibig-ibig at sinunod si Linfang. Salamat mister. Sabi ni Linfang, tumango sa matanda. Ang matandang lalaki ay isang Zun cultivation at tinulungan siyang makapasok sa susunod na cultivation layer, lubos na nagpapasalamat si Linfang. Ngayon, dadalhin niya si Linfang para makita ang isa sa kanyang mga kaibigan. Ang mga kaibigan ni Zun Cultivator ay mga Zun Cultivator. Tara na, sabi ng cultivator ng Zun. Sa isang iglap, ang ilang snowflakes ay namuo at gumagalaw sa hangin. Tumalon si Linfang sa hangin at dumapo sa snow rug na iyon, pagkatapos ay sinundan ng matanda. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Linfang kung gaano kalaki ang mga bundok ng Tianqi. Mayroong malalaking snowy peak sa lahat ng dako. Ang dalawa sa kanila ay gumagalaw sa hindi kapanipaniwalang. Makalipas ang maikling panahon, huminto sila sa himpapawid sa itaas ng isang maliit na bahay, mukhang napakasimple. Pagkatapos ay isang siluwet ang bumangon sa hangin.
Mr. Zhu, nakita ko na may nagsasanay ng fire skill doon. Alam kong darating ka, sabi nung taong nakasuot ng apoy Changpao. Napapalibutan din siya ng apoy. Tiningnan niya si Linfang na puno ng apoy ang kanyang mga mata. Huwag mong sabihin sa akin na ang batang ito ay nakakaakit ng apoy ng araw. Sabi ng matandang cultivator ng apoy na si Zun habang nakatitig kay Linfang. Ang huli ay nagkaroon ng impresyon na ang isang nakakapasong mainit na apoy ay malapit ng mag-alab sa kanyang katawan. Ang matanda, sa isang sulyap ay mapaparamdam sa mga tao na sila ay masusunog. Naunawaan ni Linfang na ang matanda ay tiyak na isang napakalakas na cultivator ng Zun na isang dalubhasa sa paglilinang ng apoy. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 755, ang nakakainis na cultivator ng Zun. Umiikot ang apoy ng Zun cultivator sa kanyang katawan. Napakabata pa ni Linfang at nakalusot na sa ikasyam na layer ng Zuanqi. Sa tingin mo ba ako ang gumamit ng Sunfire? Sabi ng matandang naka-snowy white Changpao habang tumatawa. Tumingin sa kanya ang cultivator ng apoy at sinabing, "Kaya ikaw pala, anong kalokohan ang pinagsas mo? Bobo ka ba o ano?" Walang pakundangan na sabi ng matandang snow cultivator na ikinagulat ni Linfang. Ang mga cultivator na iyon ay mga Zun cultivator, sila ay pambihira, hindi na sila kabilang sa normal na mundo. Gayunpaman, sila ay dalawang matandang lalaki sa parehong edad ngunit sila ay kumikilos tulad ng maliliit na lalaki. Siguro sa harap ng ibang tao ay ipinakita nila ang isang side ng kanilang pagkatao ngunit sa pagitan nila ay normal silang tao. Sa totoo lang, sila rin ay mga tao, napakalakas lang. Ang fire cultivator ay hindi nag-alinlangan sa mga salita ng kanyang kaibigan, sa halip, tumingin siya kay Linfang na nasisiyahan. "Nagpractice ka ng sun skill, tama. Tama ka," sabi ni Linfang habang tumatango. Halos imposibleng itago ang anumang bagay mula sa mga cultivator sa antas ng Zun. "Ilabas mo ang buong layunin mo, ipakita mo sa akin," sabi ng matandang cultivator ng apoy. Ilang hakbang paatras ang snow cultivator at nag-iwan ng kaunting espasyo. Tumango si Linfang habang nagsimulang kumalat ang nakakatakot na tunog sa hangin. Isang napakalaking apoy ang sumalakay sa kapaligiran at galit na gumalaw. Ito ay umiikot at umaatungal, tila kaya nitong sunugin ang lahat. Ang mga snowflake sa kapaligiran ay dahan-daang natutunaw. Ang apoy na iyon ay kumikilos na parang mga alon sa direksyon ng cultivator ng apoy. Ang fire cultivator ay napapalibutan ng apoy ni Linfang, gayunpaman, nakatayo lang siya doon sa gitna ng apoy na iyon. Kalmado siyang naliligo sa apoy na iyon. Ang apoy na iyon ay napakalayo sa magagawa sa kanya. Siya ay ganap na hindi naapektuhan, ang apoy ay humihina pa sa kanyang tabi. Ikasyam na Zuanqi layer, Cosmos Burning Sun Skill, Level 3 Fire Intent. Kahit talented ka, hindi ka naman malakas. Sabi ng matandang cultivator ng apoy habang nararamdaman ng banayad na chi na iyon. Kaagad pagkatapos, umiling siya, hindi siya nakontento. Bakit dinala ni Mr. Zhu ang gayong binata sa kanya? Isang TN level cultivator ang maaaring mag-alaga sa kanya, siguradong sapat na iyon. Wala siyang pakialam kung kaibigan niya si Mr. Zhu at ipinakilala siya. Pareho lang iyon sa kanya, wala siyang ganang magturo sa isang binata gaya ni Linfang. Ang ibig mong sabihin ay ayaw mong maging guro ng batang cultivator na dinala ko sa iyo. Mapanuksong sabi ng snow cultivator. Nagulat ang cultivator ng apoy sa tono ng pananalita ng kanyang kausap na naguguluhan. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Dinala mo siya dito, gusto mong ituro ko sa kanya ang mga bagay-bagay. Kumbinsido ako na tinuruan mo rin siya ng ilang bagay. Ang kanyang paglilinang ay hindi misteryoso. Sa una, mayroon siyang lakas ng ikawalong layer ng Zuanqi, ngayon ay nakalusot na siya sa ikasyam na layer ng Zuanqi. Baka ikaw ang tumulong sa kanya na makapasok sa ikasyam na layer ng Zuanqi, tanong ng cultivator ng apoy. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng ikawalo at ikasyam na layer ng Zuanqi. Bukod pa rito, ang ibig sabihin ng level 3 fire intent ay ganap na naiiba sa pagitan ng isang cultivator ng ikawalo at ikasyam na layer ng Zuanqi. Kung si Linfang ay nakalusot lamang sa ikasyam na layer ng Zuanqi, nangangahulugan din ito na ang kanyang layunin ay tataas din sa lalong madaling panahon. Siguro ang kanyang fire intent ay malapit ng maging level 4, iyon ay napakahusay. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang katuturan, tinatanong kita kung gusto mo ba siyang mag-aaral o hindi. Sabi ng snow cultivator, na ikinagalit ng fire cultivator. Nanatili siyang tahimik at sinabing, "Mr. Zhu, sagutin mo ang tanong ko. Linfang, parang hindi niya tayo pinapahalagahan kaya aalis na tayo. Ipapakilala ko sa iyo ang kaibigan kong si Jian Fengzi," sabi ng snow cultivator habang kumakaway, parang mayabang. Kaagad pagkatapos, bumangon siya sa ere at nagsimulang umalis kasama si Linfang. Sa isang kisap mata, tumawid na sila ng 1 kilometro. Jian Fengzi. Ang cultivator ng apoy ay natulala. Tumalon siya sa hangin patungo sa kanila, hinabol sila at sinabi, "Mr. Zhu, sabihin mo sa akin ng eksakto kung ano ang nangyayari. Bakit ka pupunta at makita si Jian Fengzi?" Pinigilan sila ng fire cultivator na sumulong. Si Jian Fengzi ay baliw, espada lang ang gusto niya at ayaw sa tao. Ang kanyang espada ay ang kanyang syota, ang kanyang asawa.
Gusto ni Mr. Zhu na ipakilala si Lin Fang kay Jian Fengzi, maaaring naiintindihan din ni Lin Fang ang mga espada. Hindi ka pala kaibigan, pwede kang mag-isa dito, palampasin mo kami. Sabi ng Snow Cultivator na parang naiinip. Hindi. Sabi ng Cultivator ng apoy. Kung hindi ko siya tatanggapin bilang isang mag-aaral, sa palagay mo ba ay gagawin ni Jian Fengzi? Kaya talagang curious ka kung ano ang kaya niyang gawin. Sabi ng Snow Cultivator. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lin Fang, ngumiti at sinabing, Lin Fang, buksan mo ang kanyang mga mata, pagsisihan niya ang kanyang palagiang kahihiyan. Alam mo naman na napakalaki ng rehiyon, hindi lang isang Zun Cultivator ang nandito. Makakahanap ako ng ibang kaibigan para sa iyo. Si Lin Fang ay natulala. Nagtatalo ang dalawang cultivator ng Zun na iyon. Matalas ang kanilang mga dila. Noong nakaraan, iniisip niya na ang cultivator ng Zun ay parang mga Diyos. Ngayon, nakikita niya ang dalawang Zun cultivator na nagtatalo at nagkaroon ng impresyon na sila ay mga normal na tao. Gayunpaman, sinamba pa rin niya ang mga ito para sa kanilang antas ng paglilinang. Umiling si Lin Fang at ngumiti ng pilit, sa isang iglap ang kanyang buong katawan ay naging matalim na espada, ang mga tunog ng sipol ay kumakalat saan man sa kalangitan. Pagkatapos ay naglabas din siya ng nakakatakot na layunin ng espada. Nagulat ang cultivator ng apoy, napaatras pa siya. Ang layunin ng espada na iyon ay mabilis at mabangis. Level 5 Sword Intent. Sabi ng Fire Cultivator na mukhang nagtataka. Level 5 Sword Intent. Bukod dito, ito ay lubhang hinog. Ibig sabihin, matagal na itong ginagamit ni Lin Fang. Malamang natutunan niya ito noong nasa ikawalong Zuan Qi layer pa siya. Kapag mayroon pa siyang lakas ng ikawalong layer ng Zuan Qi, magagamit na niya ang level 5 Sword Intent at level 3 Fire Intent. Iyon ay mas malakas kaysa sa pagiging nasa ikasyam na Zuan Qi layer at mayroon lamang antas ng 3 determinasyon. Tama ang hula mo, sa simula nang magkita tayo, nakalusot pa lang siya hanggang sa ikawalong layer ng Zuan Qi. At pagkatapos ay nakapasok siya sa ikasyam na layer ng Zuan Qi. Sabi ng Snow Cultivator. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Lin Fang at sinabi, ituloy mo siyang sorpresahin. Naunawaan ni Lin Fang ang ibig sabihin ng matanda. Nawala ang kanyang sword intent at sa isang iglap ay nagsimulang tanggayan ng bagyo ang kapaligiran. Ang kanyang katawan ay naging isang ilusyon at nagsimulang sumayaw sa hangin sa hindi kapani-paniwalang bilis tulad ng isang ilusyon. Parang sumanib ang buong katawan niya sa hangin. Sa isang iglap, gumawa ng napakalaking loop si Lin Fang at bumalik sa kanyang orihinal na posisyon. Nawala ang hangin, gayunpaman, namangha ang cultivator ng apoy. Level 2 Wind Intent. Naiintindihan ni Lin Fang ang tatlong magkakaibang uri ng layunin. Si Lin Fang ay maaaring nagsimulang magsanay ng pagtatanim ng espada sa simula pa lamang. Sa makatuwid, ang kanyang malakas na punto ay ang pagtatanim ng espada. Pagkatapos ay dapat na nagsimula siyang mag-aral ng mga kasanayan sa araw na natagpuan niya ng nagkataon. Pagkatapos, malamang na nagsimula na siyang mag-aral ng wind cultivation. Sabi ng Snow Cultivator na walang pakialam. Pagkatapos ay tumalon siya at sinabi, sige matanda, hindi mo kami gusto kaya pupuntahan namin si Jian Fengzi. Malamang matutuwa siyang makita kami. Ngayon, lumayo ka na. Teka maghintay. Sabi ng Fire Cultivator na nagmamadaling hindi sila pinaalis. Tumiti siya at sinabing, ito ay hindi pagkakaunawaan, Mr. Zhu, kasalanan ko. Sinong nagsabing hindi kita gusto? Sabay na tayong bumalik. Hindi na kailangan. Sabi ng Snow Cultivator habang umiiling. Ikaw ay hindi pala kaibigan at bastos. Pupuntahan namin si Jian Fengzi, malamang mas magalang siya. Hindi niya tayo hahayaang maghintay sa labas at pagkatapos ay masungit at haarang sa ating daraanan. Gusto ng Sun Cultivator na insultuhan ang Snow Cultivator. Yung bastard. Pinaglalaroan siya. Hindi ba't dahil sa hindi pagkakaunawaan ang lahat? Gusto man niyang insultuhan ang Snow Cultivator, nakangiti ang Fire Cultivator. Tumingin siya kay Lin Fang at sinabi, Lin Fang, may iba ako. Ang iyong sword intent ay level 5, sa iyong mahusay na Cosmos Burning Sun, ang iyong fire intent ay maaari ding umabot sa level 5. Ako ay isang mabait na matandang lalaki, gusto kong tulungan kanyan. Hindi, Lin Fang, naging bastos siya sa iyo kanina. Kung tatanggapin mo ang kanyang panukala ngayon mawawalan ka ng mukha. Huwag kang mag-alala, kahit wala siya, matutulungan ka ng iba kong kaibigan na ka-level ng Zun. Sabi ng Snow Cultivator. Lin Fang, mayroon akong Tian level skill dito, ito ay tinatawag na Spark Explosion. Ang isang spark ay maaaring magsimula ng isang napakalaking apoy at sirain ang lahat. Ito ay magiging perpekto para sa iyo. Sabi ng Fire Cultivator na sinusubukang tuksuhin si Lin Fang. Isang kasanayan sa antas ng Tian na may mababang kalidad, sino sa tingin mo ang niloloko mo? Sabi ng Snow Cultivator sa isang nakakainis na paraan. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ng Fire Cultivator, pinapahiya siya ng matandang bastard na iyon.